Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman tayo galing sa Pinas News Insider. Nasa description niya ang original video. OMG, nag-leak na. Ano yun? Nagkagulo na sa palasyo. Private choppers, naghakot na. Bongit at kokak lumipad na. Ano ba yon? Ibig sabihin ba parang aalis na sila? Parang ito na ba yung mauulit yung kasaysayan? Hindi, siguro na dyan lang yan. Alamin natin to mga kapatid, kaya kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, i-play na ho natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at hindi natutulog ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Tila nagkagulo-gulo na at nagpapanik mood na nga ba sa palasyo. Kasi ugong-ugo ngayon at nagtitrending na sa mundo ng social media na di umano'y naghahakot na raw ang pamilyang Marcos sa palasyo. Kamakailan nga lamang napansin kasi ng taong bayan at sa mundo ng social media ang mga sunod-sunod na private at PNP choppers na nagliliparan sa Maynila Bay na wala di umanong ibinigay na impormasyon sa publiko kung ano ito na ayon sa ilan, pamilyang Marcos lalayas na nga ba sa Malacanang. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon pa sa inilabas na kumpirmadong balita ni Jason Sa, very busy ang air evac ng mga gamit at tao. Do we know where you're going to? RPC 1251 Gulfstream G280, umaandar ang makina. Papalipad kung saan, hindi ko po alam. May lula na mga maleta at tinihintay na lang iyong sasakay na tao. Sunod-sunod na private at PNP choppers nagliparan sa Maynila Bay. Bangag adiktos, naghahakot na ba? Nagkaroon ng hindi pangkaraniwang aktibidad sa Himpapawid kaninang umaga matapos mamataan ng Flight Radar 24 ang sunod-sunod na paglipad ng private at police helicopter sa paligid ng Maynila Bay, Pasay at Cavite. Kabilang dito ang RPC-9102, isang Airbus helicopters H-130 na nakarehistro sa private owner na lumipad ng mababa sa 475 feet altitude at walang deklaradong ruta o destinasyon. Kasunod nito, dalawa pang private choppers RP-3386 at isang unidentified aircraft ang sabay na umalis mula Naiya at tumulak patungong timog. Kasabay ng mga private choppers, isang mabilis na PNP helicopter RP-31. So parang hindi normal yung nangyayari. Ba't may nagliliparang eroplano dyan? Ay ano pala, helicopter, tsaka jet plane ba tawag dyan? Ano ba ginagawa nila? Namamasyal? Nagtitest ng driving? Ba't may mga ganyan? Patakas na ba? O may inihahanda? Alam nyo mga kapatid, kung bumaba man si BBM, halimbawa lang naman, tingin ko ubos na rin yung laman ng pondo ng bayan eh. Kailangan din nilang managot. Madam Amy, hindi pwedeng sinasabi mong umuwi ka na tapos magpapagamot. Wala. Kung halimbawang totoo yung sinasabi mo, dapat managot yan at makulong. Kung totoo, di ba? Kailangan niyang managot, kailangan niyang makulong. Biruin mo, ang dami niyang mga pinirman tapos hindi niya alam. Diba? Yung bycam na yan. Sinasabi na ng Pangulong Duterte noon na may mga blanco. O ayaw niyong maniwala. Tapos ngayon, nagtutugma na lahat. Ayaw niyo pa rin maniwala. Pag naubos yung pera na yan at balang araw, halimbawa lang, na wala na talaga, yung mga tagapagtanggol ng kabila, nga. Tanggol kayo ng tanggol, alam nyo ng mali. Kayo naman,
O, tuloy ho tayo. 86 ang nag-airborne din sa parehong oras na nagmarka ng 2-3 knot mas mataas sa karaniwang bilis ng patrol flight. Ang sabay-sabay na low altitude flights ng private police helicopters ay nagdulot ng agam-agam sa publiko, lalo na't walang inilalabas na anunsyo ang otoridad tungkol sa operasyon o VIP movement ngayong araw. Unquote. Bagong ebidensya galing sa delivery man. Agoy, 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 di ba? Tama yung sabi ni Gutesa na may post-it. Yan. Ito. Ayan o. Mga kapatid, yung nag-trending dito yung doon, no, yung may picture doon, nakikita nyo. Tingin nyo edited yan? Hindi eh. Kasi pamilya yan, pinakita doon sa mga Facebook, ano. Ewan ko lang kung edited to. Pero hindi naman siguro, no? Kasi nakita doon, ito'y sila Romualdez family. So, ibig sabihin, itong lugar na to, baluarte ni Romualdez. Di ba? Ando doon yung picture, oh. Kailangan imbestigahan din to eh. Public. Hindi ICI na para kayong mga eng-eng na nag-iimbestiga tas batago. Anong normal doon? Naman, oh. Tapos sa bandang uli, hindi kasama si Romualdez. Yun pala, oh. Si Madam Amy nagsalita na, oh. Alam mo, nakakagulat ito. Sa mga taga-kabila na binabayaran, Sir, ganun na lang ho ba? Ano yung madali kayong bayaran na parang binabayaran na lang din yung pagkatao ninyo? Milyon siguro, no? Pera eh. Yun nga sinasabi ko, tapos magsasabi, praise God, thank you, salamat po sa biyaya. Maintindihan naman ako ng Diyos dahil kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Lumaban ho kayo ng patas. Alam nyong galing sa nakaw pero banat pa rin kayo ng banat. Nakakaya na ho ang Pilipinas natin. Todo kampi pa rin kayo. Sabi nga sa Biblia, no, may mga tao talagang ayaw sa katotohanan. Alam na nilang tama pero ayaw nila dun sa tama. Doon sila kung saan sila makakabinipisyo. Masakit, pero yun talaga ho ang katotohanan ngayon eh. Yun ho yung gusto nila. At ang mahirap dyan, hindi na sila makakalabas. Dahil baka pagbabantaan din sila. O kaya ang hirap no, no? Biglang magpapalit ka, magiging DDS na po ako. Si Manang Claire, hintayin nyo lang yan. Sa tingin ko Sa tingin ko, pag wala nang pambayad yung Malacanang, wala nang pampasweldo, baka dumating yung time, magsalita na rin yan. And, meron pa tayong nakikita dito. And, tcharan! Family portrait ata to. Ayun, nakita na rin. Diba ng pamilya ni Tambaloslos? Grabe na this. Ay, grabe. Ay, nako. Grabe na ang mga ebidensya. Sa totoo lang mga lods, no? Grabe na, pinapakita na sa atin kung ano ang totoo. Pero yung iba, nagbubulag-bulagan pa rin. Huwag kayo mag-alala, no? Alam ko, hindi lang to ang pasabog ni Zaldico. Alam ko marami pa siyang nalalaman. Diba? Na kailangan niyang isiwalat sa mga Pilipino kasi deserve ng mga Pilipino kung ano ang totoo. Mukhang niyanig ni Zaldico ang Marcos administration ngayon. The boat is sinking. Imaginin mo, nagsisi-resign na. No, si Bersamin at saka lalo na yung si Amina. Pero si Bersamin daw, hindi daw magre-resign eh. Parang naano ko, di ba? Pangandaman. Di ba? Kasi isa siya sa na-mention or minention ni Zaldico. Wala na to mga lods, no? Siguro, ang Marcos administration right now, siguro, ang presidente ngayon ay paranoid na. Oo. At kinikilala na nila ngayon, no? Kung sino yung mga loyal. Pwede silang baliktarin. Grabe ang karma, di ba? Grabe talaga. Gawain mo kasi yun, Mr. President. Di ba? Remember? Grabe ka. No, grabe ka. Trinaydor mo ang mga Duterte na tumulong sa'yo. Correct. Ngayon, humanda ka. Di ba? Actually, mga lods, yung nangyayari ngayon sa Marcos administration,
Shuffle nila yung mga cabinet members, tapos may mga nagre-resign na after nung kay Saldico na video. Kumbaga, itong administrasyon natin ngayon hindi mapakali. Puro mali-mali ang mga desisyon. Hindi ka naman magre-reshuffle, hindi ka magaganyan. Kung hindi ka mali-mali Ano na nangyari? Busy kayo dyan. Paano naman yung mga nasalanta natin ng bagyo, ng lindol, mga project, wala na? Busy na lang kayo sa mga ginagawa ninyo dyan kung paano nyo mapagtatakpan yung mga umaapaw na baho. Yan lang ang napapansin ko at opinion ko, no? Busy na sila dyan. Hindi na sila busy sa pag-asikaso sa kapwa nating mga Pilipino. Ang ginagawa na lang nila, parang kailangan takpan natin to. Tumatagas na yung butas. Takpan natin to. Ala. Parang lulubog na yung bangka natin. Busy na sila doon. Hindi na sila busy sa tunay dapat na kanilang aasikasuhin. Wala na ang Pilipinas natin. Ibigay nyo na lang. Kawawang Pilipinas. Hindi kasi napapansin to ng mga walang pakialam. Okay lang yun. Hindi naman nating masisisi. Yung ibang mga tao, sasabihin lang nila, ganyan naman talaga gobyerno. Puro kurakot, di na nagbago. Opo, pero mas malala ngayon. Sobra-sobra. Biruin mo, wala nang Never writing boys and girls. Kinanta na naman. Puro pang nagnakaw na. Sino bang nagnakaw? Tinuro ni Madam Amy. Diba Kawawa naman si Jose Marichan. Hindi nyo na binigyan ng chance ngayong Pasko. Halos buong Pasko sa kanya. Pero ngayon, sa sobrang nag-uumapaw po yung issue, halos ito na lang lagi ang topic. Napabayaan na natin si Whenever I see boys and girls, wanaling wainani, binenta na ang gold sa mababang presyo ni. Kala ko ba ang president may mga gold, no? Yung pala nagbenta pa ng gold. Kung matino ka, hindi mo dapat ibebenta yun at dapat ipinapaliwanag mo ngayon yun. Yung maraming issue ngayon na sablay po sa desisyon. Kawawa ang ating Pilipino. Tapos sino ka na ang kapal na mukha mo, gusto mo pang ipagtanggol? Kitang-kita mo ng mali, no? Wala, ganun po talaga siguro ang ating Pilipinas kung mahal. Pero daanin na lang muna natin sa dasal. Ako kahit papano, malakas naman ako sa Panginoon. Pag nagdadasal, pag para sa akin, ibinibigay niya. Pag hindi, wag na. Ganun Kung ano lang yung para sa akin, ibinibigay niya. Ngayon, tulong-tulong ho tayo. Totoong may Diyos. Magdasal ho tayo, mga kapatid, na matigil na at magdesisyon ng Panginoon para sa bansa natin. Kawawa na Ang dami ng mga pero mo, kalamidad na ang Ang nagsasabi na, oy, walang ghost project yan lahat. Hindi naman lahat, no? 5,500, tama ba? O 1,500, 5,500 ata yun. Diba? Magpasa hanggang ngayon, wala pa rin. Marami. Kaya dapat, mga kapatid, sama-sama tayo bago tayo matulog. Ulit-ulitin ko ito para mapaalalahanan natin. Bago tayo matulog, magdasal ho tayo na sana matapos na itong korupsyon dito sa gobyerno at mapalitan na po yung mga magnanakaw dyan. Mawala na, bumaba na at panagutin po at maging maayos itong Pilipinas. Kailangan magsama-sama ho tayo. Wala nang mas malakas pa maliban sa dasal. Tandaan nyo yan, mga kapatid, no? Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama-sama tayo para sa katotohanan. Yan ang lagi nyong tandaan. Sa lahat ng uri ng trabaho, may nabasa ako. Pero lagi kong papaalala, siguro ito na yung parang pinaka-motto natin. Motto ba? Ugaliin mong maging tapat. Aayusin natin yung sentence yan sa amin. Una sa lahat, kahit ikaw ay doktor, kahit ikaw ang pinakamatalino sa lahat, unahin mong maging tapat. Yan ang pinakauna sa lahat bago yung gusto mo. Kasi ang pagiging tapat, mga kapatid, hindi ka ilalaglag niya.
Pero, kapag ikaw naman, hindi mo inuna yung pagiging tapat at nasuhulan ka, huwag kang magsasabing praise the Lord, ha? Okay, maraming salamat sa inyong panonood, mga kapatid.